Super John King Bote sa DYWS Super Radio. Paspas ang dagang sakdaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita gikan sa pagkaumol niini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita ug paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup. Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon ug makalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup. Kapuso sa mga lugar nga mabuti atong Sibya o sabi sa nasabang partes Pilipinas. Welcome diri sa laing edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Miyerkules, Nobyembre 19, 2025. Mga kapuso, kita ba'y mag-uban has pagtuki at magdagkong issue sa lokal, national ug international. Super Radio, Super Radio, Super Radio. Kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Gibasura sa Commission on Elections COMELEC ang disqualification case batok kang Cebu Governor Pamela Bari 4. Una niini usa ka Katrina K. Kuwalik kanhi pangu sa Sugbo News ang nidoso sa disqualification case batok kang Bari 4 gumikan sa gingong kalapasan sa Fair Elections Act ug sa COMELEC Resolutions 11086 sa 1117. Mitumaw ang reklamo gumikan sa usa ka social media post nga nag-ingon nga nag-una si Bari 4 sa gubernatorial race human nakakuha kini og 82%. Sa kamanduan sa COMELEC First Division, ingong napakyas ang reklamantes pagduso sa mga documentary requirements inungdan sa ilahang pagbasura sa disqualification case. Super Tanking Bote sa Double S Super Radio. Bikas bahin mga kapuso, gitak-uban sa Mabulo Police Station ang ilahang gihimong investigasyon sa kamatayon ni Father Decoroso Kokoy Olmilla sa sulod sa iyang condo unit sa Barangay Mabulo, siyudad sa Sugbo niadtong Nobyembre 12, 2025. Inihuman nga migawas ang resulta sa autopsy sa patayng lawas ni ini ug walay nakitang foul play ang kapulisan. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Joey Los Baños, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, nga niadtong Biyernes, Nobyembre 14, ang magkasakop sa PNP Scene of the Crime Operations, mihimo og scene investigation ug nasuta nga walay struggle sa sulod sa condo unit sa Pari. Nakakuha sila og hait nga kutsilyo nga matod pa mo gigamit sa paggulgol sa liog ni ini. CCTV camera sa hallway sa condo. Wala sad sila nakita gadunay laing tao nga misulod sa unit sa biktima gawas sa babae nga mooy giingong kauban ni ini. Ang investigasyon or ang mga investigador may hinabi usab sa gwardya og mibutyag kini nga wala sila nakita or walay lalaki nga misulod sa unit gawas sa babae nga una nilang nailhan nga asawa. Niadtong Martes, gihatod sa katapusang kapahulayan si Father Decoroso Olmilla nga naila sa iyahang angga nga si Father Kokoy
dunggan usab sa pagsiguro o pagsigurado sa gihimong investigasyon sa kapulisan. Ipahibaw na usab sa CCPO ang Archdiocese of Cebu ug ang mga kabanay sa pari ilabot sa resulta sa gihimong investigasyon. Hinumduman nga niadtong Nobyembre 12 mga kapuso, napalga na lang nga naligo sa iyang kaugalingong dugo sa siya Father Olmilia nga naghigda sa sofa sa iyang condo unit nga naay samad sa liog. Super Tanking Bote sa Double S Super Radio. Double S News Roundup. Okay mga kapuso, balik ta diri sa tuang tulumanon sa Double S News Roundup or arita sa uban na ito hisgotanan sa tuang tulumanon sa Double S News Roundup. Nahon taning kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi. Wa makatalaw kasus leptospirosis. Italiwasan na sinati ka mga pagbaha diya sa sunod sa Mandawi atol sa pagkuso-kuso. Niining bagyong Tino mga kapuso. Pwede ni kumpiyansahan ng kuan ha? Ang kinini ang leptospirosis mga higala kay mapanaamoy samad or wala. Nagwi chance nga maigo mo ning sakit. Nagsige mo kuan diha kanang Psalms baha mga kapuso. Panghugawa anak. No? Bikas bahin mga kapuso, DSWD7 mosusi sa insidente sa giingong pagbahin-bahin sa sulod sa Family Food Pack sa Barangay Punta Engaño, Siyudad sa Lapu-Lapu. Ahensya mitataw nga gidili ang pag-abli sa Family Food Packs aron bahinon ang sulod niini. Super Radio. Yung sa tanan niyo hilabti kay para man sa mga benepisaryo mga kapuso. Inyom sa nang ablihan, anong inyom sa nang tungaon nga na-identified naman na. No? Pero nindawa man siya sayop sa ilahang tumong. No? Ilahang tumong mga kapuso is mahatagan ng tanan. Pero kung kuwang, mangayo tagbalik. Na, may dagang kwarta diha sang DSWD. Ayan na ninyo bahina kay kana gihatag nas DS sa benepisaryo kay kanang na-identify nga benepisaryo. Unay na kanang nanginahanglan gyud og maayo. Napatay laing mga kaigsuonan nga nanginahanglan, okay, pero I think ang DSWD aware man ni ana, muhatag raman po na sila lain or muhatag na sila balik. Ay lala ninyo hilabti. Okay, para okay, kung inyo mo nang buhaton mga kapuso, luoy po tong nalista na daan. Nya mo balik ang DSWD, manghatag og balik. So, naman tungaon na sa tug balik, di ba? So, nindot ang katuyuan sa pagtunga, mahatagan ng uban, pero pod mao. Dili pod siya sakto. Bikas bahin mga kapuso, kanhi Executive Secretary Lucas Bersamin may klaro nga wala siya mo resign sa katungdanan. Iyahang gidugang nakurata na lang siya sa mga nanggawas nga balita nga giingong ni-resign siya sa pwesto. Samtang nalakip nga iyahang gihimakak na may kalambigitan siya sa 100 billion peso budget insertion sa 2025 General Appropriations Act mga kapuso. Pagwa ni GC ni mga tawahan. So kaning Bersamin mga kapuso, gi-anunsyo ni Auntie Claire. Attorney Claire Castro magahigala nga resign ko no. Sila ba ni Obana ni Olaybar ng USEC sa DepEd nga nag-courtesy resignation ko no. Karon kining si Executive Secretary Lucas Bersamin, yan ang giklaro nga wa ko mo resign. Giingnan raman ko nga wala na ko sa akong trabaho. Pero mo na. No? Mahug na noong nga sacrificial lamb din sila. Dali kay katangtang, no, pahibaw asa ninyo yung taon. Sa mo'y courtesy, mura di mo sa mga professional diyang dapitan. Malakanyang rabali nagtrabaho, ha? Malakanyang, ne? No, saan is mga tao yun? Kalit lang ninyo tangtangon, no? Wa ninyo sa pahibaw nga, wa na kay trabaho niya. Pag abot dito, pag press con, ni-resign ba siya? Oo, ni-resign. Karon ni ingon siya, wam ko resign, gitangtang man ko sa trabaho. Mahug na noon nga sangit na rabataaning issue, tantangon lang ka na mo ha. Huwag ninyo konsulta ha ba? Paita ninyo
mga kapuso. Oy, nagpagawas og Immigration Lookout Bulletin, ILBO. Ang Commission or Independent Commission for Infrastructure. Ilan na ning gihatag sa DOJ mga igala. Ilabot sa kaso nga na-file ni atong November 18 kahapon, di ba? Nag-file naman tong ombudsman kahapon. So karon na anay Immigration Lookout Bulletin. Daghan ni pila ni kabuok, 17 kabaga individual. Ka problema lang ani mga kapuso, lookout ra ni. Meaning makagawas gihapon sila unsay tawag ana engineer travel sa ni term nga dili ka pwede magagawas. Dapat mao unta ilang gihatag, no? Dapat dili kanang pabiyahion. Kini sa raman ni lookout, meaning kung mobiyahe sila sa gawas sa nasod, tan-awon ra sila dito. Pero kay lookout raman. So may gamit ana. Palagi monitor sila, tan-awon ra ilahang mga lihok. Pero naa sila kaso. So dapat dili kanang immigration lookout. Na anam naka-file naman ang kaso, dapat ato na ning mga di na tani palargahon. No? Bida sa rin nila. Kaya atong bunuan ba to? Si former DPWH Secretary Bunuan? Naasay bulletin lookout. Karon nilarga. Mga taga-airport nanawag pa. Sa tawag na. Sa immigration nanawag dito. Sir, si Bunuan padung na sa aeroplano palakwon ra ni. O palakwon na kay lookout ra man. Digin mapungan kay immigration lookout ra karon tuwa na sa gawas. Nagukda na ninyo, kinisod maging goko na ng saldi ko. Kani paghinuon ni mga tawhana kung manggawas ni. No, nag-file mo kaso. So, seryoso mo, nag-file na mo kaso, dapat naan na yung mga dili na pwede palargahon. Dito na yung samtang ongoing ang proseso. Samtang na-file ang kaso. Ita. Yung mga tawhana, mga larga ni, bisag magkasuhan na. Di soda pabalikon. Involved na ba nis mga binilyon nga flood control corruption. Ino yung mga kapuso sa di pa tapatusunahan, palotson sa tariat. Pas-pas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Walay buaya sa sapa sa Mananga. Super Gabriel, pasok! Super Radio. Nabalaka ang pipila ka mga residente sa daplin sa sapa sa Mananga, habig sa barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay, gumikan sa gikathong nasigpatan nga buaya. Usa ka video nga gipost ni Juan Abasolo ang nikatam sa social media og nag-viral labot sa ilang nakita nga buaya og nanawagan nga unta kini maaksyonan tungod kay daghan ang kabataan sa dapita. Apan sa dihang nga gipangutana si Abasolo sa iyang post, iyang giklaro nga wala gyud siya nakakita sa buaya. Asoy pa niya nga duha ka tawo ang iyang nadunggan nga nag-ingon nga adunay migimaw sa sapa nga mura og buaya. Dali niya kining gipost kay usaman siya ka vlogger og aron sab nga mahibaw ang kadaghanan og magmatngon nga di mo paduol sa sapa. Si Joel Sisa, Operations Head sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nibutyag nga ang mamuhi og buaya nga naa sa Talisay ni pahibaw nga tanan nila nga binuhi naara sa ilaha og walay mga nakabuhi. Pero wala sab nila gisalikway ang posibilidad gapasin og adunay laing buaya nga naabot sa Talisay. Hinungdan nga si Konsehal Danny Caballero, Chairman sa Committee on Resiliency, nibutyag nga ilang ipasusi ang kasapaan. Siya sab na nawagan sa katawhan nga magbinantayon ug mosumbong sa unsa man ang makita aron maaksyonan. Kini si Super Gabriel Munhok sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Nangawat sa usa ka subdivision sa Barangay Guadalupe, diin kapin 2 milyones ang nakuha nadakpan sa kapulisan. Super Decibel, pasok! Super Radio.
Malampuson nga nadakpan sa kapulisan sa Police Regional Office 7 ang nanuli sa usa ka subdivision sa Barangay Guadalupe, syudad sa Subo nitong November 18, 2025 pasado alas 5 sa buntag diin nakakuha kining mga alas nga nibalor tanan og 2.2 million pesos. Nasayran nga maong hitabo nakit-an sa usa ka 20 anyos nga batan-ong babae nga atong higayuna mobiyaan na unta sa kwarton ini nga nahimutang atbang sabay sa 29 anyos nga babae nga biktima nga usa ka piloto. Nakit-an ini ang suspect nga si alias Waray, 42 anyos sa sitio Guadario, Barangay Guadalupe, sunod sa kwarto sa biktima. Gikuha ang mga nagkalain-laing klase sa alahas nga balor tanan og 2.2 million pesos. Sayo niini ang suspect ni palaila sihang og galingon ngadto sa saksi nga garbage collector. Gumikan kay nahadlok sihang kaluwasan ang saksi ni tago og ipahibaw dayon ng otoridad. Niresponde dayon ng kapulisan sa Guadalupe Police Station 9, Cebu City Police Office og na-recover nila ang brown nga kalo, silver flashlight nga gituo ang nabiyaan sa suspect. Nihimo dayon follow-up investigation ang kapulisan og nadakpan ang suspect nga gidala sa police station alang sa proper documentation og pagpasaka og kaso. Nadiskubrihan sa mga investigador nga ang suspitsado nagtrabaho isip part-time tricycle driver og panday og nigamit og daghan nga mga alias sa pamahayag ni PRO7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Gidayeg niini ang paspas kapag kasikop sa suspitsado. Kini si Desiree Padilla sa GMA Super Radio DYWS. Dapat totoo. Super Radio! Daghang salamat, Super Gabriel Bunok ug Super Desiree Padilla sa inyong mga reports. Super Radio! Weather News! Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, sa ato ang linya, si Sir Jomer Eclarino sa pagasamagtan. Sir Jomer, maayong hapon. Yes, sir. Mayong hapon sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang padayon naka-apekto sa Southern Mindanao. Samtang kining shoreline o panagtatmo ng bugnaw na hangin kan sa amihan o init na hangin gikan sa dagat Pasipiko, naka-apekto silang bahin sa Northern Luzon. Northeast monsoon ang naka-apekto naman sa mga bahin sa Northern Luzon. Diri sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu tungod kini sa easterlies, makasinati kita generally fair weather, gawas ini na yung mga patak-patak na mga pag-ulan o kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue ng mga thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas or Central Visayas o na ay malinawon ito na sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius o ang haring adlaw musilang alas 5:41 o pa sa buntag bisalop kanina alas 5:08 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:54 sa hapon gikan diri sa Mactan paga sa Visayas. DOST Jomar Eclarino. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon, pinagi ni Sir Jomer Eclarino sa pagkasamagtaan mo'y nagtapos sa first portion ni Katuntulo Manon sa WS News Roundup. Sa di patamatusunan mga kapuso, palotson sa tarihang ito abagat. Ikas tinubdan sa mga balita hangtod sa paghatun sa balita. Labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa WS News Roundup. Okay mga kapuso, balik ta diri sa tuang tulumanon sa WS News Roundup. Sa gihapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio! Okay, kita maglangan arita sa tuag mga hisgutanan. So, balikan lang taning giingon ni Senator Ping Lacson kagahapon. Gigamit ang pangalan sa presidente. No? May labot ni ining 100 billion pesos nga budget insertions para sa 2025 budget. No? Mga kapuso. Ang highlight ni ini mga higala is si katong unsay tawag na sa DPWH nga nihatag pod sa iyahang statement ngadto sa presidente mga kapuso. No? Yang giingon is si Yusek, ex-Yusek
Adrian Bersamin o former Yusek Olayvar, mga kapuso, ang nigamit sa pangalan na mo din nakaistorya ni former Congressman Zaldico. Manyamrag na appeal man sa ni si Bersamin katong ato na mention kaganina, mga kapuso, kay maumong ko rin ni Salig katong executive secretary nga gikalit lag tangtang sa pwesto, mga igala. Awa daw sa kaybaw nga ni resign siya. Ang iyang gipahibaw nga wala na siya sa pwesto. Matod pa nga kato daw siya, si Lucas Bersamin, mao daw to'y nipasalig nga maaprobahan. Approve ang 100 billion pesos. So karon, si Senator Ping man gud ang nag-ingon niini, mga kapuso, no? Nagigamit daw ang pangalan sa presidente niining si former Yusek Adrian Bersamin, former Yusek DepEd Olayvar, mga kapuso. No? Maunay nigawas sa pagighinabi ni Lacson ngadto sa Yusek sa DPWH, mga higala. Karon, diba? Kinsa ba ganito? Undersecretary Roberto Bernardo maoy niingon nga siya daw ang nideliver sa kwarta, dili si Zaldico. Unya ang kastorya daw ni Zaldico is silang Bersamin, Adrian Bersamin, ug si Olayvar, mga kapuso. Kung naghana nagtao involved ani engineer. Ako say no, maglibog na ko mga kadako naman aning istorya engineer. Hinoon binilyon man guni ga kwarta, mga kapuso. If inyo sa tanaw, no, mura tag naa sa chessboard gani engineer. Naa sa chessboard. Yan na initago sa usa ka tao anang chessboard, di ba? Naman ay rook, king, mga pawn. Pero na isa na ni kuha unya gitaguan. Kaya karon di na to masubay kung asa naman ipaingon, kinsa naman yung sunod nga mulihok aning chess. Mura sa og kanang kuan ba? Kanang ganing chessboard. No? Chessboard nga kuwangan og tao. No, kaya di man gyud na to ma-pinpoint. Gubot na man kaayo ang chessboard. Daghan man ang nagkontrol. Daghan man ang tao nga involved na. Daghan na ang gipang mention. No, ang ending tao gyapon iloy. Kita. Oh, kita gyapon iloy. Kung klaro, mga kapuso. Kita nga mga nagbayad og buhis, nagbayad og tax. Timan ihabi sa wa mo'y trabaho. Kanang inyong mga gipamalit sa supermarket, sa tindahan, na anay tax. So bisan wa kay trabaho, nagbayad ka sa tax, nagbayad ka aning mga tawhana nga nanarbaho sa gobyerno. Una kong giingon, magkadugay, magkadaghan pa ni ang pangalan. No? Nagsugod ang investigasyon, karon pa ni ng gawas. Daghan pa kinig tao nga ma-involve ani, mga kapuso. Pero tipag yung daghan na mapagan aning klasiha, aning kasuha, ining flood control issue. Nga naman, nag-iyahay na magluwas. Yung mga tao, dili ako si Kuan. Nag-iyahay og luwas mo naman eh. No? Kasi magtuo nga maabot ni DepEd, kining si Undersecretary Olayvar sa DepEd man eh. Kasi maabot ang nga ahensya. Nga budget man natong gi-istoryaan. Flood control man natong gi-istoryaan dire. Diba? Kasi magtuo maabot na sa Undersecretary's DepEd. No? Dako pa ni, no? Dako pa ni. Akong duda na ko, daghan pa kig tao ma-involve kay mag-iyahay og luwas sa ilang kaugalingon ni mga tawhana, managang gamit ang laing tao. No? Pero kung ikaw, kriminal kag utok, siyempre, mo gani mong buhaton. Naadyo kay gamiton nga tao para makadinay ka sa pasangil. Diba? Muhimo kag pamaagi para ikaw makadipinsa ka sa imong kaugalingon. Parehara ko na sa mga kawatan, mga akyat bahay. Unsa may dipinsa na. Tabon silang now. Tabon lang. Oh, muna ilang first line of defense. Kaya sa makita sa nimo first line of defense sila nga dili sila mismo ang kaistorya, pero sila daw yung nagsugo.
No, muna yung mga ingana. So karon si Senator Ping, si Pinky, mura siya ni depensa sa presidente. Makita mo ninyo, murag ni abogar. Ala. Mura naman kag abogado diha Ping, no? ni abogar magkas presidente. Pero sige lang. No? Vice presidente gani na ay 8 ka buok o 6 ka mga senador nagsigdepensa, no, di ba? O so patas la. Ala. Balance na ba, no? Si Vice President Sara Duterte na ay bato. Na ay Arimay Marcos. Na ay Bongo. Yo, isa pa mga tao. Karon, sa kung duda na ko ani, Senator Ping, arin na siya laban sa pikas. Ala. Okay, the way niya gisulti, sigurado gid siya. Nga dili ang presidente. Gigamit ra ang pangan sa presidente. Nila Bersamin og Ulaybar. Sure kaysa wa pag na human ng investigasyon ba, sure na siya. Ala. No? Dili ko nakuan pag grabe ka, sure na jud ka. Di na ta kinahanglan pa mangutana ni nila, di na to na sila kinahanglan ipatawag, di na to kuhaon ng ilang habig kung unsa ilang statement. Sure na gyud nga sila. Nga nigamit sa pangalan, marag grabe kay ka sure ba, which is kung ikaw nag-investigate ka, imo ginagkuhaon ang tanan. No, hakop po nimo tanan ba? Hakop nya diha nimo ikumparar sakto ba? O pag gani ka istorya ni mga tawhan na inyong gipasanginlan, sure na gud mo. Ala. Gigamit gyud. Di ba? So, no? So, kada mga kapuso. Mo daw na ang duha ka mga tawo nga nigamit. Ang nidawat daw sa kwarta silang duha. Gigamit kuno og armored van. Nagtagsa daw ni Ulaybar og si Bersamin. No, nag-abot kuno sila sa usa ka basement. Na dito, gada silang armored van, niabot daw ang van. Normal ra nga van nga puno og kwarta. Unya dito daw gihatag sila. Anda ko na tong pangutana ni sunod mga kapuso para kang kinsam tong kwarta ha. Ala. Kung si Saldico mo gigamit ninyo para mo insert sa kwarta 100 billion, niya ang gihatagan sa kwarta si Bersamin o si Ulaybar, sunod itong pangutana para kang kinsam nito. Ala. Para kang kinsa nito. Sure ko nga napay mas taas anak nila nga giorderan sila. No, kaya ka na mga tawhana di na manglihok. Oy, kung walay nagdukdok maso ana sila mga ulo. No, sure mo nga kining tawhana, duha sila kabuok. Mo'y nagmaniubras kwarta, mo'y nagsugo ni Zaldico, nga mo'y mo ni buhata, kinsa ko ni mga tawhana, Ulaybar og si Bersamin. Ala. Kinsa din ang duha, wagi ko kaila. Di ba? Unsa may kusog ani nila? Unsa may gisaligan ani nila para mo sugo ni Zaldico nga mo'y buhaton? Kakuan mo? Di ba? Ay kung ignak, powerful jud kay ni silang Bersamin og Ulaybar. Nga madaog-daog na nila Zaldico nga ako Bicol Party List mo ni siya number 1 pa gyud. Kanya, kauban pa gyud na sila ni House Speaker Romualdez. Pagkainom daw mo na interview ba ni si Zaldico? Best friend daw niya, usa si Martin. Ala. Makita na online, makita na ninyo nga iyan ang dimension ng top 3 sa mga best friend niya sa Kongreso. House Speaker Martin Romualdez ang number 1. Ala. So ay kung inad madaog-daog ra nila si Bossing Saldi, Bossing itong tawag ni kay maglisod beglito kang uban na niya. Boss Saldi, daog-daogon ra sa aning Ulaybar og si Bersamin. Diba? So naani gisaligan ni mga tawhana mo ni kinahanglan na to makuha sunod. No, kay muram kog naputol nga nigamit ra daw ni pangalan para mo sunod si Saldi. Pero putol. Kagahi ko na ni mga tawhana para mo gamit sa pangalan sa presidente. Naanay nagsugo. Ang pangutana, kinsa? Kinsa ra ko ni mga tawhana para mo mandar diha. Mo ni sunod atong pagitaon. Dili ta mo ingon nga pak. O sila ra gyud ang naisa na. Ala. Magkaingon ta ba nga, oh sila, gamit ra na sila sa
Ayaw putlang istorya. Eh for sure na nagsugo sa babaw. Mas taas pa nila sa ilang posisyon. Ano yung mga kapuso sa lipat naman sunahan, palotson sa... Ikas tinubdan sa mga balita hangtod sa paghatod sa balita. Labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa WS News Roundup. Boss Eugenio Tagsip, ang ako lang pangutana nga nung gitugtan man sa gobyerno ang pagbiya ni kanhi DPWH Secretary Bunuan. Sila ragyo na kibaw sa... Boss Bill Carda Basolo, kaning flood control corruption kapuya ning salidakin sa kay writer og director og leading man. Kay nisod na sad si Lacson sa eksena. Mo bitaw ni? Kuan na gid ni kanang chessboard or kanang puzzle ba? Di siya masulbad. Puzzle ba? Puzzle. Mo na naman ay piece-piece, no? Mo na ipatong-patong, masumpay niya, mahimo na siyang usa ka picture or hulagway. Dili gid masulbad ang puzzle. Kinaay usa nga nagtago sa puzzle. Ang chess piece or kanang parte sa puzzle, gitaguan. Dagana kay tao ang involved pero di masulbad kay naay nagtago. Ang ending, kita gyapoy pildi ani mga kapuso. Nag-iyahay og luwas, nag-iyahay tago kung unsa gyud tinuod. Piling kahis madugay ang Ginoo nay ilang pasanginlan nga mo'y nagsugo nila sa Perjan, di ginalayo mahitabo boss Biling. Atod pang ping si Gutesa dili under oath kang ko mao gyapon narration kang Aimee unsa man ni declamation. Oy dili man under oath ang kay dili man under oath declamation. Kato bugat kitong pamasangil ni Aimee ha, Boss Frank Uga isod to igsoon gud to kamagwangan pag kita gina nimo kung giunsa nimo pagdako, giunsa ka pagpadako og giunsa nimo kung unsa ka nga klases tao magguwang gud nimo kanang iyang pamasangil nga kuan dako di ba lagmet ingon sa basin. Kung silingan mo muingon nga adis-adis ka, ay basin gidaot lang na. Pero kung igsoon na mo muingon nga adis-adis ka, bitaw no basin. Kat ng pamasangil ni Aimee Marcos, di na basta-basta. Ano yung mga kapuso? Sali pa ito, magiging oras dari sa ito ang tulumanon sa WS News 1. Sige po, kini ang ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kimbote at tangi ang 24 oras mo. Sunod na. Ngayong gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso. Dapat totoo. Ang balita karon og kalambuan sa mga balita ang naglangkog sa WS News Roundup.